Kaya nga ba ng mga OLA na mag-autodidact o kumuha ng pera sa ating mga GCash o mga bank account na naka-install sa ating mga cellphone? So sa video ito, talakayin natin, bibigyan ko lang kayo ng mga ideya o teorya kung ano ba talaga yung pwedeng mangyari at kung pwede ba talaga nilang magawa yan. Bago natin simulan, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Pakilike na po kung nakatulong sa inyo at nagustuhan nyo ang video ito. Pakishare na rin sa iba para magkaroon sila ng ideya kung paano haharapin, labanan yung mga problemang dumarating at binibigay sa inyo nitong mga OLA na ito. At hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang OLA. So yun, may comment kasi sa akin na ito. Good afternoon po, Sir Johnny. Totoo po bang kaya ng mga OLA na mag-auto deduction sa GCash or bank account? Ayon po kasi ang text sa akin ngayon, sana po may makapansin. Okay, sagutin natin, bigyan ko lang kayo ng ideya, no? Or kung kaya ba nila yan o hindi. Ako, hindi ko rin sure, pero I have the experience, no, sa ilang beses na ako nag-a-apply ng mga OLA. Dahil nga itong mga nakaraan, di ba, nagre-review na tayo doon sa mga OLA na kung okay ba talagang utangan, kung hindi ba magiging problema sa in the future pag humiram kayo, ano ba yung kaya nilang gawin sa mga cellphones natin. Actually, ang na-access lang talaga, no, kung pagbabasihan ko yung kanilang mga hinihinging permissions, ay yung access lamang na masilip yung ating mga phones. Okay? Kaya mag-ingat-ingat din kayo na pag may dumarating sa inyo mga OTP, is dapat talaga, lagi burahin nyo na agad once na matatanggap nyo. Kasi, nare-receive nila yun, nakikita nila yung mga OTPs natin. Yun ang magiging ron. Pwede kong basihan na maaari lang, hindi ko sinasabing talagang kaya nila. Kasi sa tagal ko na, halos ilang beses na ako nag-apply, gamit ko yung itong cellphone na ito na pang download pag-review ng mga OLA, tapos andito rin yung GCash ko. Kaya medyo ako, minsan kabado rin ako, baka may nakukuha na ako ng mga laman ng sa GCash ko, kaya tinanggal ko yung mga bank accounts o yung mga bank na apps, no, doon ko nilagay sa cellphone na to. Then lagi yung buruhin yun, ako yun ang ginagawa ko, pero hindi nila basta-basta makukuha yung mga laman ng ating GCash. Linawin ko maaari lang, pero hindi sila basta-basta makakakuha. Kasi itong cellphone na ginagamit ko is meron tayong mga safety, yung mga protection purposes ng mga apps na yan. Pansinin nyo, kapag kami nagpapadala ng pera, di ba? O kaya pag nagpadala kayo ng pera sa meron si GCash na parang titingnan mo na kung talaga bang tama at yung ba yung tamang number, nagpadala ka ba talaga. Marami siya ngayon kung nakikita pagka nagsisend ako ng pera, may mga insurance, scam, mga parang protection protection sa scam yung message sa pinapakita ng GCash. Okay, kaya inaalam muna kung ikaw ba talaga yung nagpapadala o ikaw ba talaga yung pinapadalhan. Okay? Kasi sa fingerprint ang gamit ko doon sa pagbubukas ko nitong aking GCash. Okay? Pati doon sa mga bank account ko na mga app, puro fingerprint ko po ginagamit para once na binubuksan, ako lang makakapagbukas. Okay? Yung mga number niya, yung mga tawag doon na yung PIN code, yung pagbukas doon sa app, meron din ako. Bali, halos tatlo yung ginagamit ko, yung facial, yung PIN, tsaka yung fingerprint para hindi basta-basta na-access. Kasi hindi nila basta-basta makukuhanan o something na magkakaroon. Mag-i-email naman yan o kaya magte-text na kung ikaw ba talaga. Kunwari ako nag-withdraw using my bank apps, di ba? May laman. Example, meron tayong 5,000. Tapos withdraw ko. Nagte-text naman yung bank kung ako ba talaga nag-withdraw at kung ako naman, ignore na lang yon kasi magme-message yan na may naglabas siya ng pera. Okay? Ganun yung parang tinatransfer niya sa ibang GCash, itatransfer niya sa ibang bank account, o kaya withdraw mo using your ATM. Nagme-message po sa akin yung bank na yan kapag ako nag-withdraw. Then si GCash ganun din. Kung ikaw ba talaga, minsan nakakatanggap ako ng message na kung may nilabas nga ba talaga, then bago sila makapag transfer. Okay? Then yung kung diskumpiyado kayo at medyo talagang kabado kayo na baka makuhanan kayo, it's better na ibukod nyo yung mga GCash ninyo. Yun ang the best way. Ika nga prevention is better than cure. Ilipat nyo na lang sa ibang cellphone, total pwede namang ilipat dyan yung mga GCash natin tulad nito.
Bago lang din to na ginamit ko, dito ko na nilipat. Pero yung number, same pa rin. Siyempre, wala nang access yung OLA doon sa ibang cellphone sa gagamitin nyo once na nilipat nyo. May iwan lang yan dito. Then always think na ang kaya na lang nilang i-access is, tingnan nyo, phone, location, camera, the SMS, yung mga apps, kasi naka-feature din yan, may mga apps management na naka-block yung nila, hindi yung basta-basta masisilip. Kahit yung, makikita lang nila yung mga apps na naka-install, pero hindi na pwedeng basta-basta pasukin. Pero kung kayo, binigyan ng link ng mga OLA, kunwari, bigyan kayo ng link, nagpanggap silang, tawag doon yung phishing scam text, di ba? Nagpanggap silang agent ng GCash na kailangan mo raw buksan dahil meron daw nag-a-attempt. Huwag niyong gagawin yon. Huwag kayo pipindot dyan sa mga link na pinoforward nila. Yan ang possible talaga. Yun talaga yung pwedeng gawin para ma-hack o makakuha sila ng pera sa inyo. Tapos pag binuksan nyo, hihingi ng OTP ang mga yan. Tapos kukopya nila. Yun doon. Kaya sabi sa inyo, huwag kayong magpipindot ng mga pinoforward na mga links. Lalong-lalo na yung mga banks, di ba? Ang dami ng senaryo na nagkaroon ganyan, na nag-forward ng may tumawag, kailangan daw buksan, kailangan daw pindutin yung pinorward niyang message, kamukhang-kamukha raw ng mga templates ng mga legit ng mga banks, ganyan. Yun ang iwasan nyo. Kung talagang diskumpiyado kayo, tumawag kayo mismo sa bangko o sa GCash. Yan ang gagawin nyo. Lagi kayong mag-iisip muna bago kayo maniwala. Kasi may safety protection procedure naman yung mga apps na yan, na hindi kasi basta-basta maglalabas ng pera, hindi ka basta-basta mananakawan. Syempre, yung pagpapadala, yung pagpapatransfer mo sa ibang banks, alamin din nila yan, di ba? Ganun yun. Then, tandaan nyo, once na nagkakaroon kayo ng mga message na ganyan at ginagawa sa inyo ng OLA yan, na sasabihin kukuhanin, ipunin nyo yung mga messages na ganyan. Total ngayon, anong PAOK, medyo talaga mahigpit ngayon ng PAOK, SEC, PNP, CIDG. Alam ko pwede pa rin mag-file ng mga complaint. Punta lang kayo sa either sa main office nila sa Kangkarami o doon sa Pasay, yung huling pinagpuntahan namin ng mass filing. Okay? Then, para ma-report nyo kung ano mga OLA yan, para malaman din. Kasi yung mga number na ginagamit nila, mga hindi registered eh. Diba? Katulad nga kahapon, sabi ko sa inyo, merong nagme-message sa akin ng kung ano-ano. Then, pwede rin gamitin na sabihin na, pindutin mo tong number na to. Tapos yung pala, nakalink sa ibang mga kung ano-anong mga apps yan. Kaya yung pwede makuha, yung informasyon nyo. Di ba? Yun ang ingatan nyo. Tapos hihingi siyempre yung mga password ninyo. Kailangan maganda yung password ninyo. Tapos iba't ibang klase yung mga pang-protection nyo doon sa mga apps. Pero always think the prevention is better than cure. Ilipat nyo na lang yung mga GCash o yung mga bank apps ninyo sa ibang cellphone. Kung kayo po ay meron pang mga OLA na naka-install dyan, then kung bayad naman na kayo dyan sa mga OLA, burahin nyo na. As kung hinaharas naman kayo at gusto nyo pa rin bayaran, ilipat nyo lang talaga. Ilipat nyo nilang. Mas mabuti yung tanggalin nyo. Tapos i-disallow nyo lahat yung kanilang mga access. Not allowed nyo lahat yung sa apps. Then, buksan nyo lang, i-allow nyo lang pag gusto nyo magbayad. Ganun po yun. Para hindi kayo basta-basta nasisilipan ng mga info na kailangan at importante sa inyo. Okay? So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo. Pakipollow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.